Sa loob ng maraming siglo, ang mga tao ay naniwala sa isang simpleng ideya. Ang ideyang ito ay nagsasabing ang mga desisyon ng tao ay bunga lamang ng sariling pag-iisip at sariling kagustuhan. Ngunit habang lumalalim ang pag-aaral sa sikolohiya ng tao, may isang katotohanan na unti-unting lumilitaw. Ang isip ng tao ay hindi kasing independyente ng inaakala natin. Sa likod ng maraming desisyon, reaksyon at emosyon, may mga puwersang tahimik na gumagalaw. Mga puwersang hindi agad napapansin. Ito ang larangan ng impluensya. At kapag naunawaan mo kung paano gumagana ang kalikasan ng tao, mapapansin mo ang isang bagay na kakaiba. Ang mga tao ay maaring gabayan, mahikayat at maimpluensiyahan nang hindi nila namamalayan kung ano ang nangyayari. Sa sikolohiya ng kalikasan ng tao, may mga pattern ng pag-iisip na halos pareho sa lahat ng tao. Ang mga pattern na ito ay nabuo sa loob ng libu-libong taon ng ebolusyon, karanasan at pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ito ang dahilan kung bakit maraming reaksyon ng tao ay predictable kapag naiintindihan ang mga prinsipyong ito. Halimbawa, ang mga tao ay may likas na pagnanais na mapabilang sa isang grupo. Ang pakiramdam ng pagtanggap ay nagbibigay ng seguridad sa isip ng tao. Kapag ang isang tao ay nararamdaman na siya ay bahagi ng isang grupo o ideya, mas malaki ang posibilidad na tanggapin niya ang impluensya na nagmumula rito. Sa kabilang banda, ang takot sa pagtanggi o pag-iisa ay maaaring magbago sa paraan ng pagdedesisyon ng isang tao. Kapag ang isang individual ay naniniwala na ang kanyang posisyon ay maaaring magdulot ng paglayo ng iba sa kanya, maaari niyang baguhin ang kanyang pananaw upang mapanatili ang koneksyon sa grupo. Ang ganitong uri ng reaksyon ay hindi palaging sinasadya. Sa maraming pagkakataon, ito ay automatikong tugon ng isip ng tao sa mga signal ng kapaligiran. Sa sikolohiya ng impluensya, ang mga signal na ito ay maaaring magmula sa tono ng boses, paraan ng pagsasalita, kumpiyansa ng isang tao, o maging sa paraan kung paano ipinapakita ang isang ideya. Ang isang ideya na ipinakita ng may kumpiyansa at malinaw na direksyon ay kadalasang nagiging mas kapani-paniwala sa pandinig ng iba. Hindi dahil ito ay laging tama, kundi dahil ang isip ng tao ay madalas nag-uugnay ng kumpiyansa sa kredibilidad. Ito ang isa sa mga unang prinsipyo ng impluensya. Ang paraan ng pagpapakita ng isang ideya ay maaaring maging kasing lakas ng mismong ideya. Sa pang-araw-araw na buhay, ang prinsipyong ito ay makikita sa mga simpleng sitwasyon. Kapag ang isang tao ay nagsasalita ng may malinaw na direksyon at hindi nagpapakita ng pag-aalinlangan, ang kanyang mensahe ay mas madaling tanggapin. Sa kabilang banda, kapag ang isang tao ay tila nagdadalawang isip o hindi sigurado sa kanyang sinasabi, ang kanyang ideya ay maaaring mawalan ng lakas sa pandinig ng iba. Ngunit ang impluensya ay hindi lamang tungkol sa kumpiyansa sa pagsasalita. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa emosyon ng tao. Sa sikolohiya ng emosyon, ang mga desisyon ng tao ay madalas na pinamumunuan ng nararamdaman bago pa man ito suportahan ng lohika. Kapag ang isang ideya ay nakakonekta sa emosyon ng isang tao, mas malaki ang posibilidad na ito ay tanggapin. Ito ang dahilan kung bakit ang mga kwento ay may malakas na epekto sa isip ng tao. Ang isang kwento ay hindi lamang nagbibigay ng impormasyon. Ito ay nag-uugnay ng emosyon, imahe at karanasan sa isip ng nakikinig. Kapag ang isang tao ay nakarinig ng kwento na kahawig ng kanyang sariling karanasan, ang kanyang isip ay nagiging mas bukas sa ideyang nakapaloob dito. Sa ganitong paraan, ang impluensya ay hindi laging direktang sinasabi. Minsan ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng narrative.
Sa mundo ng komunikasyon, ang narrative ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan ng paghahatid ng ideya. Ang isang ideya na ipinakita bilang bahagi ng isang kwento ay kadalasang mas tumatatak sa isip kaysa sa isang ideya na ipinakita bilang simpleng argumento. Ngunit ang pag-unawa sa kalikasan ng tao ay nangangailangan ng higit pa sa pag-alam sa mga emosyon at reaksyon ng tao. Ito ay nangangailangan ng pagtingin sa mas malalim na mga pattern ng pag-iisip. Sa mga susunod na bahagi ng ating paglalakbay, makikita natin kung paano ang mga prinsipyong ito ng kalikasan ng tao ay maaaring gamitin upang maimpluwensyahan ang perception, emosyon at desisyon ng mga tao sa iba't ibang sitwasyon. Hindi sa pamamagitan ng puwersa o direktang kontrol, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga lihim na pattern ng pag-iisip na matagal ng bahagi ng kalikasan ng tao. Ito ang simula ng pag-unawa sa isa sa mga pinaka-interesanting aspeto ng psikolohiya ng tao. Kung paano ang impluensya ay maaaring mangyari sa paraang halos hindi napapansin ng mismong taong naaapektuhan nito. At sa susunod na bahagi, magsisimula tayong tuklasin ang unang prinsipyo ng kalikasan ng tao na nagbibigay daan sa ganitong uri ng impluensya. Matapos maunawaan na ang isip ng tao ay hindi ganap na independyente sa impluensya ng kapaligiran, lumilitaw ang isang mas malalim na tanong. Kung ang mga tao ay maaaring maimpluwensyahan ng hindi nila namamalayan, saan nagsisimula ang prosesong ito? Ano ang unang pinto ng impluwensya sa kalikasan ng tao? Sa psikolohiya, may isang prinsipyo na paulit-ulit na lumilitaw sa iba't ibang pag-aaral tungkol sa pag-uugali ng tao. Ito ay ang kapangyarihan ng perception. Bago pa man baguhin ang desisyon ng isang tao, ang unang bagay na kailangang maimpluwensyahan ay kung paano niya nakikita ang realidad sa kanyang paligid. Ang perception ay hindi lamang simpleng pagtingin sa mundo. Ito ay isang interpretasyon ng utak sa mga signal na natatanggap nito mula sa kapaligiran. Ang parehong pangyayari ay maaaring makita sa dalawang magkaibang paraan ng dalawang tao. Ang dahilan nito ay ang bawat isip ay may sariling karanasan, emosyon at paniniwala na nagsisilbing lente sa pagtingin sa realidad. Sa kontekstong ito, ang sinumang may kakayahang baguhin ang perception ng isang tao ay nagkakaroon ng malaking impluwensya sa kanyang desisyon. Kapag ang interpretasyon ng isang sitwasyon ay nagbago, ang reaksyon ng tao ay nagbabago rin. Halimbawa, isipin ang isang simpleng sitwasyon sa isang pag-uusap. Kapag ang isang ideya ay ipinakita bilang isang oportunidad, ang reaksyon ng nakikinig ay maaaring maging bukas at interesado. Ngunit kapag ang parehong ideya ay ipinakita bilang isang panganib o problema, ang reaksyon ay maaaring maging maingat o kahit negatibo. Ang ideya ay hindi nagbago, ngunit ang paraan ng pagpapakita nito ay nagbago sa perception ng nakikinig. Ito ang kapangyarihan ng framing. Sa psikolohiya ng komunikasyon, ang framing ay tumutukoy sa paraan kung paano inilalarawan ang isang ideya o pangyayari upang maimpluwensyahan ang interpretasyon ng tumatanggap ng impormasyon. Kapag ang isang sitwasyon ay inilalarawan sa isang partikular na paraan, ang isip ng tao ay nagsisimulang maghanap ng ebidensya na sumusuporta sa interpretasyong iyon. Sa ganitong paraan, ang perception ay nagiging isang uri ng mental na direksyon. Isipin ng isang tao na nagsisimulang marinig na ang isang bagong proyekto ay isang malaking oportunidad para sa pag-unlad. Sa kanyang isip, ang ideya ng oportunidad ay maaaring magdulot ng excitement, pag-asa at interes. Ngunit kung ang parehong proyekto ay ilalarawan bilang isang mapanganib na eksperimento na maaaring magdulot ng problema,
Ang emosyon na lilitaw sa isip ng nakikinig ay maaaring kabaligtaran. Sa parehong sitwasyon, ang desisyon ng tao ay maaaring magbago batay lamang sa perception na kanyang tinanggap. Ito ang dahilan kung bakit ang mga unang salita sa isang pag-uusap ay madalas na may malaking epekto sa direksyon ng diskusyon. Sa sikolohiya ng first impression, ang unang impormasyon na natatanggap ng isip ay nagiging reference point para sa mga susunod na interpretasyon. Kapag ang unang impresyon ay positibo, ang isip ay mas malamang na bigyang kahulugan ang mga susunod na detalye sa positibong paraan. Kapag ang unang impresyon ay negatibo, ang parehong detalye ay maaring makita sa mas kritikal na paraan. Sa pang-araw-araw na buhay, ang prinsipyong ito ay makikita sa maraming sitwasyon. Sa trabaho, sa negosyo at maging sa personal na relasyon. Kapag ang isang tao ay nakikilala bilang maaasahan at kumpiyansa, ang kanyang mga salita ay kadalasang tinatanggap ng mas bukas ng iba. Sa kabilang banda, kapag ang isang tao ay nakikilala bilang hindi sigurado o hindi maaasahan, kahit ang magandang ideya ay maaaring pagdudahan. Ito ay dahil ang persepsyon tungkol sa tao ay nakakaapekto sa persepsyon tungkol sa kanyang mensahe. Ngunit ang impluensya sa persepsyon ay hindi lamang tungkol sa mga salita. Ito rin ay tungkol sa kapaligiran kung saan ipinapakita ang isang ideya. Sa sikolohiya ng context, ang kapaligiran kung saan natatanggap ang impormasyon ay maaaring makaapekto sa paraan ng pag-unawa dito. Halimbawa, ang isang ideya na ipinapakita sa isang kapaligiran na puno ng kumpiyansa, organisasyon at malinaw na direksyon ay kadalasang mas nagiging kapani-paniwala. Sa kabilang banda, ang parehong ideya na ipinapakita sa isang kapaligiran na magulo o walang malinaw na direksyon ay maaaring mawalan ng kredibilidad. Ito ang dahilan kung bakit ang mga leader, tagapagsalita at strategist ay madalas na nagbibigay ng pansin hindi lamang sa mensahe kundi pati sa paraan ng pagpapakita nito. Sa kalikasan ng tao, ang isip ay patuloy na naghahanap ng mga signal upang maintindihan ang sitwasyon sa paligid. Ang mga signal na ito ay maaaring magmula sa tono ng boses, kumpiyansa ng katawan, paraan ng pagsasalita at kahit sa bilis ng pagsagot sa isang tanong. Ang lahat ng elementong ito ay nagiging bahagi ng perception ng nakikinig. Kapag ang mga signal na ito ay nagkakasundo at nagpapakita ng malinaw na direksyon, ang mensahe ay nagiging mas malakas sa isip ng tumatanggap. Ngunit kapag ang mga signal ay hindi nagkakatugma, ang isip ng tao ay maaaring magsimulang magduda sa mensahe. Ito ang unang mahalagang prinsipyo sa pag-unawa sa impluensya sa kalikasan ng tao. Bago baguhin ang desisyon ng isang tao, kailangang maunawaan kung paano nabubuo ang kanyang perception. Kapag ang perception ay nagbago, ang emosyon at interpretasyon ng sitwasyon ay nagbabago rin. At kapag nagbago ang emosyon at interpretasyon, ang desisyon ng tao ay kadalasang sumusunod. Sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay, makikita natin ang ipang mahalagang aspeto ng kalikasan ng tao na may malaking epekto sa impluensya. Ito ay ang papel ng emosyon sa pagdedesisyon. Dahil sa kabila ng paniniwala ng marami na ang mga desisyon ay purong lohikal, ang katotohanan ay ang emosyon ay madalas na unang gumagalaw bago pa man dumating ang lohika. At sa sandaling maunawaan kung paano gumagalaw ang emosyon sa isip ng tao, nagiging mas malinaw kung bakit ang ilang ideya ay madaling tanggapin habang ang iba ay agad tinatanggihan. Kung ang perception ang unang pintuan ng impluensya, ang susunod na puwersa na may pinakamalalim na epekto sa pagdedesisyon ng tao ay ang emosyon.
Sa maraming pagkakataon, iniisip ng mga tao na ang kanilang mga desisyon ay bunga ng maingat na pagsusuri at lohikal na pag-iisip. Ngunit kapag mas malalim na tiningnan ng sikolohiya ng tao, lumilitaw ang isang mahalagang katotohanan. Bago pa man magsimulang maghanap ng lohika ang isip, ang emosyon ang unang kumikilos. Sa sikolohiya ng desisyon, may isang pattern na paulit-ulit na napapansin. Ang emosyon ang nagbubukas ng direksyon ng desisyon at pagkatapos nito ay dumarating ang lohika upang ipaliwanag kung bakit tama ang napiling landas. Ibig sabihin, sa maraming sitwasyon, ang isip ng tao ay hindi nagdedesisyon batay lamang sa impormasyon. Ito ay nagdedesisyon batay sa nararamdaman tungkol sa impormasyon. Isipin ang isang simpleng sitwasyon. Kapag ang isang tao ay nakarinig ng ideya na nagdudulot ng inspirasyon, pag-asa o excitement, ang kanyang isip ay nagiging mas bukas sa posibilidad ng ideyang iyon. Ngunit kapag ang parehong ideya ay nagdudulot ng kaba o pagdududa, ang reaksyon ng isip ay nagiging mas maingat o minsan ay negatibo. Sa dalawang sitwasyon, ang impormasyon ay maaaring pareho. Ngunit ang emosyon na konektado sa impormasyon ang nagbabago sa interpretasyon nito. Ito ang dahilan kung bakit sa kalikasan ng tao, ang emosyon ay isang napakalakas na puwersa sa impluwensya. Ang emosyon ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa lohika. Bago pa man maproseso ng isip ang lahat ng detalye ng isang sitwasyon, ang emosyon ay nakapagbigay na ng unang reaksyon. Sa neuroscience, ito ay may kaugnayan sa paraan kung paano gumagana ang utak ng tao. Ang mga bahagi ng utak na responsable sa emosyon ay kadalasang nagre-react bago pa man ang bahagi na responsable sa mas mabagal at analytical na pag-iisip. Dahil dito, kapag ang isang ideya ay may kasamang malakas na emosyonal na signal, ito ay mas madaling makuha ang atensyon ng isip ng tao. Ang emosyon ay hindi lamang nakakaapekto sa atensyon, nakakaapekto rin ito sa memorya. Sa sikolohiya ng memory formation, ang mga karanasan na may kasamang emosyon ay mas malamang na maalala kaysa sa mga karanasan na walang emosyonal na koneksyon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga kwento ay may napakalakas na impluensya sa isip ng tao. Ang isang kwento ay hindi lamang naglalahad ng impormasyon. Ito ay nag-uugnay ng emosyon sa karanasan. Kapag ang isang tao ay nakarinig ng kwento na nagdudulot ng empatiya, excitement o kahit tensyon, ang kanyang isip ay nagiging mas aktibo sa pagproseso ng mensahe. Sa ganitong paraan, ang ideya na nakapaloob sa kwento ay nagiging mas madaling tanggapin. Halimbawa, kapag ang isang ideya ay ipinakita bilang bahagi ng isang personal na kwento ng tagumpay o pagtagumpayan sa isang hamon, ang emosyon ng inspirasyon ay maaaring magbukas ng isip ng nakikinig sa mensahe. Sa kabilang banda, kapag ang isang ideya ay ipinakita sa pamamagitan ng kwento ng panganib o pagkakamali, ang emosyon ng pag-iingat ay maaaring magbago sa reaksyon ng nakikinig. Sa parehong sitwasyon, ang emosyon ang nagiging tulay sa pagitan ng impormasyon at desisyon. Ngunit mahalagang maunawaan na ang emosyon ay hindi lamang tungkol sa malalakas na reaksyon tulad ng takot o excitement. Minsan, ang impluwensya ng emosyon ay mas tahimik. Ang pakiramdam ng pagtitiwala, respeto o pagiging komportable sa presensya ng isang tao ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pagtanggap ng kanyang ideya. Sa sikolohiya ng interpersonal influence, ang emosyonal na koneksyon sa pagitan ng dalawang tao ay maaaring magbukas ng pinto sa impluwensya. Kapag ang isang tao ay nararamdaman na siya ay nauunawaan at pinapahalagahan, ang kanyang isip ay nagiging mas bukas sa pakikinig. Ito ang dahilan kung bakit ang mga matagumpay na lider at komunikador ay hindi lamang nakatuon sa impormasyon.
Sila ay nagbibigay pansin sa emosyon ng kanilang tagapakinig. Ang kakayahang maramdaman ang emosyon ng ibang tao at tumugon dito ay isang mahalagang bahagi ng impluwensya. Kapag ang emosyon ng isang tao ay kinikilala at nirerespeto, ang kanyang reaksyon sa komunikasyon ay nagiging mas positibo. Sa kalikasan ng tao, ang emosyon ay nagsisilbing kompas sa pagdedesisyon. Ito ang nagbibigay ng direksyon kung ang isang ideya ay lalapitan o iiwasan. At kapag ang emosyon ay pabor sa isang ideya, ang lohika ay kadalasang sumusunod upang patibayin ang desisyon. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-unawa sa emosyon ay isang mahalagang bahagi ng pag-unawa sa impluwensya. Hindi upang kontrolin ang nararamdaman ng iba, kundi upang maunawaan kung paano ang emosyon ay nagiging bahagi ng proseso ng pagdedesisyon. Sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay, titingnan natin ang isa pang mahalagang elemento ng kalikasan ng tao na may malaking epekto sa impluwensya. Ito ay ang pagnanais ng tao na mapabilang sa isang grupo. Dahil sa likod ng maraming desisyon ng tao, may isang tahimik na puwersa na gumagalaw, ang puwersa ng pagtanggap at koneksyon sa iba. Matapos maunawaan ang papel ng persepsyon at emosyon sa pagdedesisyon ng tao, lumilitaw ang isa pang mahalagang aspeto ng kalikasan ng tao na may malaking impluwensya sa pag-uugali. Ito ay ang likas na pagnanais ng tao na mapabilang sa isang grupo. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, ang pagiging bahagi ng isang komunidad ay may direktang kaugnayan sa kaligtasan at seguridad. Sa sinaunang panahon, ang tao na hiwalay sa grupo ay mas mahina sa panganib. Dahil dito, ang pagnanais na tanggapin ng iba ay naging isang malalim na bahagi ng psikolohiya ng tao. Sa modernong mundo, maaring hindi na pareho ang pisikal na panganib ng pag-iisa, ngunit ang psikolohikal na epekto nito ay nananatili. Ang pakiramdam ng pagtanggap, pagrespeto at pagkilala mula sa iba ay patuloy na may malaking epekto sa emosyon at desisyon ng isang tao. Kapag ang isang individual ay nararamdaman na siya ay bahagi ng isang grupo, ang kanyang isip ay nagiging mas bukas sa impluwensya ng mga ideya na nagmumula sa grupong iyon. Sa psikolohiya ng social influence, may isang konsepto na tinatawag na social proof. Ito ay tumutukoy sa tendensya ng tao na tumingin sa reaksyon ng iba upang matukoy kung ano ang tama o nararapat gawin sa isang sitwasyon. Kapag ang isang tao ay nakakita na maraming tao ang sumusuporta o naniniwala sa isang ideya, mas malaki ang posibilidad na tanggapin niya rin ang ideyang iyon. Ang prosesong ito ay kadalasang nangyayari ng hindi namamalayan. Kapag ang isip ay nakakita ng pattern ng suporta mula sa iba, nagiging signal ito na ang ideya ay maaaring mapagkakatiwalaan o tanggap sa komunidad. Isipin ng isang sitwasyon kung saan ang isang tao ay papasok sa isang bagong grupo. Sa unang yugto, siya ay nagmamasid sa kilos, pananalita at opinyon ng iba upang maintindihan kung ano ang normal sa loob ng grupong iyon. Ang prosesong ito ay tinatawag na social calibration. Sa pamamagitan ng pagmamasid, unti-unting ina-adjust ng isip ang sariling pag-uugali upang mas maging tugma sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, ang impluwensya ng grupo ay nagiging bahagi ng paghubog ng perception at desisyon ng individual. Kapag ang isang ideya ay malinaw na sinusuportahan ng karamihan sa loob ng isang grupo, ang pagkontra dito ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng pag-iisa. Dahil sa likas na pagnanais ng tao na mapanatili ang koneksyon sa komunidad, ang ilang tao ay maaaring mag-adjust ng kanilang pananaw upang manatiling bahagi ng grupo. Ito ang dahilan kung bakit ang opinyon ng grupo ay may malaking epekto sa personal na paniniwala.
Ngunit ang impluensya ng grupo ay hindi lamang nakikita sa mga malalaking komunidad. Ito ay nangyayari kahit sa maliit na grupo ng kaibigan, kasamahan sa trabaho o pamilya. Ang mga opinyon at reaksyon ng mga taong malapit sa atin ay may malakas na epekto sa paraan ng pagtingin natin sa isang sitwasyon. Kapag ang isang ideya ay sinusuportahan ng mga taong pinagkakatiwalaan natin, ang ideyang iyon ay nagiging mas kapanipaniwala sa ating isip. Sa sikolohiya ng trust formation, ang pagtitiwala sa isang tao ay nagiging mahalagang tulay sa pagtanggap ng kanyang mga ideya. Kapag ang isang mensahe ay nagmumula sa isang taong may kredibilidad o respeto sa ating paningin, ang ating isip ay nagiging mas bukas sa pakikinig. Sa kabilang banda, kapag ang parehong ideya ay nagmumula sa isang taong walang tiwala o koneksyon sa atin, ang reaksyon ng isip ay maaaring maging mas maingat. Ito ay nagpapakita na ang impluensya ay hindi lamang tungkol sa nilalaman ng mensahe. Ito ay tungkol din sa relasyon sa pagitan ng nagdadala ng ideya at ng nakikinig. Sa kalikasan ng tao, ang koneksyon sa iba ay isang mahalagang bahagi ng pagdedesisyon. Ang pakiramdam na tayo ay nauunawaan at tinatanggap ay nagbibigay ng emosyonal na seguridad. Kapag ang emosyonal na seguridad na ito ay nararamdaman sa loob ng isang grupo, ang impluensya ng mga ideya sa loob ng grupong iyon ay nagiging mas malakas. Ngunit mahalaga ring maunawaan na ang impluensya ng grupo ay maaaring magkaroon ng iba't ibang epekto depende sa kamalayan ng individual. Ang isang taong may kakayahang suriin ang mga ideya ng maingat ay maaaring manatiling bukas sa pakikinig habang pinapanatili ang sariling pag-unawa. Sa kabilang banda, kapag ang isang tao ay ganap na umaasa sa opinyon ng grupo, ang kanyang pananaw ay maaaring maging mas madaling mabago ng kapaligiran. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-unawa sa kalikasan ng social influence ay mahalaga. Hindi lamang upang makita kung paano gumagana ang impluensya sa lipunan, kundi upang mapanatili ang malinaw na pag-iisip sa gitna ng iba't ibang opinyon. Sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay, titingnan natin ang isa pang mahalagang aspeto ng kalikasan ng tao na may direktang epekto sa impluensya. Ito ay ang papel ng tiwala at kredibilidad. Dahil sa maraming pagkakataon, ang isang ideya ay hindi tinatanggap lamang dahil ito ay lohikal. Ito ay tinatanggap dahil ang taong nagdadala nito ay nakikita bilang mapagkakatiwalaan. Matapos maunawaan kung paano nakakaapekto ang grupo sa pag-iisip ng tao, may isa pang mahalagang aspeto ng kalikasan ng tao na may malalim na epekto sa impluensya. Ito ay ang papel ng tiwala at kredibilidad. Sa maraming sitwasyon, ang isang ideya ay hindi agad tinatanggap dahil lamang sa lohika nito. Mas madalas, ang unang tanong ng isip ng tao ay hindi, "Tama ba ito?" kundi mapagkakatiwalaan, "Ba ang taong nagsasabi nito?" Sa sikolohiya ng interpersonal influence, ang kredibilidad ng isang tao ay may malaking epekto sa pagtanggap ng kanyang mensahe. Kapag ang isang tao ay nakikita bilang may karanasan, kumpiyansa at malinaw na direksyon, ang kanyang mga salita ay nagiging mas kapanipaniwala sa pandinig ng iba. Ang prosesong ito ay hindi palaging sinasadya. Sa maraming pagkakataon, ito ay automatikong reaksyon ng isip ng tao. Ang utak ay patuloy na naghahanap ng mga signal upang matukoy kung sino ang dapat pakinggan at kung sino ang dapat pag-ingatan. Ang mga signal na ito ay maaaring magmula sa paraan ng pagsasalita, kumpiyansa sa katawan, tono ng boses at kahit sa paraan ng pagharap sa mga tanong. Kapag ang isang tao ay nagpapakita ng malinaw na direksyon sa kanyang pananalita at hindi agad nawawala sa gitna ng diskusyon,
Ang kanyang presensya ay maaaring magbigay ng impresyon ng autoridad. At sa kalikasan ng tao, ang autoridad ay may malakas na epekto sa impluensya. Sa sikolohiya ng authority perception, ang mga tao ay mas madaling tumanggap ng ideya mula sa isang taong nakikita bilang eksperto o leader sa isang partikular na larangan. Hindi ito nangangahulugan na ang ideya ay palaging tama. Ngunit ang perception ng autoridad ay maaaring magbigay ng mas malaking timbang sa mensahe. Halimbawa, kapag ang isang ideya ay ipinakita ng isang taong may reputasyon sa isang larangan, ang reaksyon ng nakikinig ay kadalasang mas bukas kumpara sa parehong ideya na ipinakita ng isang taong walang koneksyon sa paksa. Ito ang dahilan kung bakit sa maraming larangan ng komunikasyon, ang kredibilidad ng tagapagsalita ay kasing halaga ng mismong mensahe. Ngunit ang tiwala ay hindi lamang tungkol sa reputasyon o posisyon. Ito ay tungkol din sa consistency ng kilos at salita. Sa sikolohiya ng transformation, ang tiwala ay nabubuo kapag ang isang tao ay nagpapakita ng pare-parehong pag-uugali sa paglipas ng panahon. Kapag ang mga salita at kilos ng isang tao ay nagkakatugma, ang kanyang presensya ay nagiging mas mapagkakatiwalaan sa paningin ng iba. Sa kabilang banda, kapag ang isang tao ay madalas magbago ng posisyon o tila hindi sigurado sa kanyang sariling ideya, ang perception ng kanyang kredibilidad ay maaaring bumaba. Ito ay dahil ang isip ng tao ay natural na naghahanap ng stability sa mga taong pinakikinggan nito. Ang stability na ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad sa komunikasyon. Sa pang-araw-araw na buhay, ang prinsipyong ito ay makikita sa maraming sitwasyon. Sa trabaho, ang mga tao ay mas malamang na sundin ang direksyon ng isang leader na nagpapakita ng malinaw na plano at kumpiyansa sa kanyang desisyon. Sa negosyo, ang mga ideya mula sa isang taong may track record ng tagumpay ay kadalasang tinatanggap ng mas mabilis. Sa personal na relasyon, ang mga salita ng isang taong pinagkakatiwalaan ay may mas malaking epekto sa emosyon ng nakikinig. Ngunit mahalagang maunawaan na ang kredibilidad ay hindi lamang binubuo ng kumpiyansa. Ito rin ay konektado sa pakiramdam ng pagiging tunay o authenticity. Sa sikolohiya ng komunikasyon, ang isang tao na nagsasalita ng may natural na tono at hindi nagpapakita ng labis na pagpapanggap ay kadalasang nagiging mas kapanipaniwala sa pandinig ng iba. Ang authenticity ay nagiging signal sa isip ng nakikinig na ang mensahe ay hindi lamang isang script kundi isang tunay na pananaw. Kapag ang mensahe ay may kasamang ganitong uri ng emosyonal na pagiging totoo, ang koneksyon sa pagitan ng tagapagsalita at tagapakinig ay nagiging mas malalim. Sa ganitong paraan, ang impluensya ay hindi lamang nanggagaling sa impormasyon. Ito ay nagmumula sa relasyon sa pagitan ng dalawang isip. Ang relasyon na ito ay binubuo ng tiwala, respeto at kredibilidad. Kapag ang mga elementong ito ay naroroon sa komunikasyon, ang mga ideya ay nagiging mas madaling tanggapin. Sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay, titingnan natin ang isa pang mahalagang prinsipyo ng kalikasan ng tao na may malaking epekto sa impluensya. Ito ay ang papel ng pagnanais ng tao na maging tama sa kanyang sariling paningin. Dahil sa maraming pagkakataon, ang mga tao ay hindi lamang naghahanap ng impormasyon. Sila ay naghahanap ng ideya na nagpapatibay sa kanilang sariling paniniwala. Matapos maunawaan ang papel ng tiwala at kredibilidad sa impluensya, may isa pang mahalagang prinsipyo ng kalikasan ng tao na may malalim na epekto sa pagdedesisyon. Ito ay ang pagnanais ng tao na mapanatili ang paniniwala na siya ay tama.
Sa sikolohiya ng pag-iisip, ang isip ng tao ay may natural na tendensya na hanapin ang impormasyon na sumusuporta sa kanyang kasalukuyang paniniwala, habang hindi gaanong pinapansin ang impormasyon na sumasalungat dito. Ang prinsipyong ito ay kilala sa sikolohiya bilang confirmation bias. Ito ay ang tendensya ng isip na paboran ang mga ideya na nagkukumpirma sa sariling pananaw. Kapag ang isang tao ay may matibay na paniniwala tungkol sa isang paksa, ang kanyang isip ay nagiging mas sensitibo sa impormasyon na nagpapalakas sa paniniwalang iyon. Sa kabilang banda, ang impormasyon na kumukontra sa kanyang pananaw ay maaaring makita bilang hindi gaanong kapani-paniwala o minsan ay agad tinatanggihan. Ito ay hindi dahil sa kakulangan ng intelihensya o kakayahan sa pag-iisip. Ito ay isang natural na mekanismo ng utak upang mapanatili ang consistency sa paraan ng pag-unawa sa mundo. Ang consistency na ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng mental stability. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ang isang tao ay matagal nang naniniwala sa isang ideya. Kapag may bagong impormasyon na sumusuporta sa ideyang iyon, ang kanyang isip ay maaaring makaramdam ng kumpirmasyon at kasiyahan. Ngunit kapag may impormasyon na sumasalungat dito, ang isip ay maaaring makaramdam ng discomfort o cognitive tension. Ang tensyon na ito ay kilala sa sikolohiya bilang cognitive dissonance. Kapag ang isang tao ay nakararanas ng cognitive dissonance, ang kanyang isip ay naghahanap ng paraan upang bawasan ang tensyon na ito. Minsan ginagawa ito sa pamamagitan ng paghanap ng paliwanag kung bakit hindi mahalaga ang bagong impormasyon. Sa ibang pagkakataon, ang tao ay maaaring maghanap ng karagdagang ebidensya na sumusuporta sa kanyang dating paniniwala. Sa ganitong paraan, ang isip ay unti-unting bumabalik sa isang estado ng mental consistency. Ang prosesong ito ay nagpapakita kung bakit ang pagbabago ng pananaw ng isang tao ay hindi palaging madaling mangyari. Kapag ang isang ideya ay naging bahagi ng personal na identity ng isang tao, ang paghamon dito ay maaaring maramdaman bilang paghamon sa kanyang sarili. Dahil dito, ang mga ideya na direktang sumasalungat sa paniniwala ng isang tao ay kadalasang nagdudulot ng defensive reaction. Sa sikolohiya ng komunikasyon, ito ang dahilan kung bakit ang direktang pagtuligsa sa paniniwala ng isang tao ay bihirang magbunga ng positibong resulta. Kapag ang isang tao ay nararamdaman na ang kanyang pananaw ay inaatake, ang kanyang isip ay mas nagiging sarado sa pakikinig. Sa kabilang banda, kapag ang isang ideya ay ipinakita sa paraang hindi direktang sumasalungat sa kanyang kasalukuyang paniniwala, ang posibilidad ng bukas na pakikinig ay mas mataas. Halimbawa, sa halip na sabihin na ang isang pananaw ay mali, ang isang ideya ay maaaring ipakita bilang karagdagang perspektibo o bagong impormasyon na maaaring isaalang-alang. Sa ganitong paraan, ang isip ng nakikinig ay hindi agad nakakaramdam ng tensyon o depensa. Sa kalikasan ng tao, ang pagnanais na manatiling tama ay konektado rin sa pakiramdam ng self-respect at identidad. Ang mga paniniwala ng isang tao ay madalas na nakaugnay sa kanyang karanasan, kultura at personal na kwento. Kapag ang isang paniniwala ay naging bahagi ng personal na kwento ng isang tao, ito ay nagiging mahalagang bahagi ng kanyang pagtingin sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit ang pagbabago ng pananaw ay madalas na isang unti-unting proseso. Sa halip na mangyari sa isang sandali, ang bagong ideya ay kadalasang pumapasok sa isip sa pamamagitan ng maliit na hakbang. Ang mga bagong impormasyon ay unti-unting nagiging bahagi ng mental framework hanggang sa ang tao ay magsimulang makita ang sitwasyon sa ibang perspektibo. Sa pang-araw-araw na buhay,
Ang prinsipyong ito ay makikita sa maraming sitwasyon. Kapag ang isang tao ay nararamdaman na ang kanyang opinyon ay pinapakinggan at nirerespeto, mas malaki ang posibilidad na siya ay bukas sa pag-iisip tungkol sa ibang ideya. Ngunit kapag ang isang tao ay nararamdaman na siya ay pinipilit o hinuhusgahan dahil sa kanyang paniniwala, ang kanyang reaksyon ay kadalasang nagiging defensive. Sa ganitong paraan, ang pag-unawa sa confirmation bias at cognitive dissonance ay nagbibigay ng mas malinaw na larawan kung paano gumagana ang isip ng tao. Ito ay nagpapakita na ang impluensya ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita ng impormasyon. Ito ay tungkol sa paraan kung paano ang impormasyon ay ipinapasok sa kasalukuyang paniniwala ng isang tao. Sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay, titingnan natin ang isa pang mahalagang aspeto ng kalikasan ng tao na may malaking epekto sa impluensya. Ito ay ang papel ng pagnanais ng tao para sa kontrol at direksyon sa kanyang buhay. Dahil sa maraming pagkakataon, ang mga ideya na nagbibigay ng pakiramdam ng kontrol ay nagiging mas madaling tanggapin ng isip. Matapos maunawaan kung paano gumagana ang confirmation bias at ang pagnanais ng tao na mapanatili ang paniniwala na siya ay tama, lumilitaw ang isa pang mahalagang aspeto ng kalikasan ng tao na may malalim na impluensya sa pagdedesisyon. Ito ay ang pagnanais ng tao para sa pakiramdam ng kontrol. Sa sikolohiya ng pag-uugali, ang pakiramdam na may kontrol ang isang tao sa kanyang sitwasyon ay nagbibigay ng emosyonal na seguridad sa isip. Kapag ang isang tao ay naniniwala na may kakayahan siyang maunawaan at gabayan ang direksyon ng kanyang buhay, ang kanyang emosyon ay nagiging mas kalmado at mas matatag. Ngunit kapag ang isang sitwasyon ay tila puno ng kawalan ng katiyakan o kalituhan, ang isip ay natural na naghahanap ng mga ideya o direksyon na maaaring magbigay ng pakiramdam ng kontrol. Ito ang dahilan kung bakit ang mga mensahe na nag-aalok ng malinaw na direksyon o simpleng paliwanag sa isang komplikadong sitwasyon ay kadalasang nagiging kaakit-akit sa isip ng tao. Sa kalikasan ng tao, ang kawalan ng katiyakan ay maaaring magdulot ng emosyonal na tensyon. Ang isip ay hindi komportable sa mga sitwasyon na walang malinaw na paliwanag o solusyon. Kapag ang isang tao ay nahaharap sa kalituhan, ang kanyang isip ay nagsisimulang maghanap ng pattern o kahulugan upang maunawaan ang sitwasyon. Sa sikolohiya ng cognitive processing, ang utak ng tao ay may natural na tendensya na gawing mas simple ang komplikadong impormasyon upang mas madaling maintindihan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga ideya na may malinaw na istruktura at direksyon ay kadalasang nagiging mas kapani-paniwala. Halimbawa, kapag ang isang tao ay nakarinig ng isang paliwanag na naglalarawan ng isang komplikadong sitwasyon sa isang simple at organisadong paraan, ang kanyang isip ay maaaring makaramdam ng kaluwagan. Ang pakiramdam na ito ay nagmumula sa ideya na ang sitwasyon ay may lohika at maaaring maintindihan. Kapag ang isip ay nakakaramdam ng ganitong uri ng mental clarity, ang ideya na nagbigay ng paliwanag ay nagiging mas madaling tanggapin. Ngunit mahalagang maunawaan na ang pakiramdam ng kontrol ay hindi lamang tungkol sa impormasyon. Ito rin ay konektado sa emosyon ng kumpiyansa. Kapag ang isang ideya ay ipinakita ng may malinaw na direksyon at walang pag-aalinlangan, ang emosyon ng kumpiyansa ay maaaring mailipat sa isip ng nakikinig. Sa sikolohiya ng komunikasyon, ang kumpiyansa ng tagapagsalita ay maaaring magkaroon ng direktang epekto sa persepsyon ng kanyang mensahe. Kapag ang isang tao ay nagsasalita ng may malinaw na paniniwala sa kanyang sinasabi, ang mensahe ay maaaring maramdaman bilang mas matatag at kapani-paniwala.
Sa kabilang banda, kapag ang isang tao ay tila nagdadalawang isip o nag-aalinlangan sa kanyang sariling ideya, ang mensahe ay maaaring mawalan ng lakas sa pandinig ng iba. Sa pang-araw-araw na buhay, ang prinsipyong ito ay makikita sa maraming sitwasyon ng pamumuno at komunikasyon. Ang mga lider na may kakayahang magbigay ng malinaw na direksyon sa gitna ng komplikadong sitwasyon ay kadalasang nagkakaroon ng mas malaking impluensya sa kanilang grupo. Hindi lamang dahil sa nilalaman ng kanilang mensahe, kundi dahil ang kanilang presensya ay nagbibigay ng pakiramdam ng stability at direksyon. Ang stability na ito ay mahalaga sa kalikasan ng tao dahil nagbibigay ito ng emosyonal na seguridad sa mga taong nakikinig. Kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng emosyonal na seguridad, ang kanyang isip ay nagiging mas bukas sa pakikinig at pagtanggap ng ideya. Sa sikolohiya ng human behavior, ang pakiramdam ng kontrol ay konektado rin sa konsepto ng agency. Ito ay ang pakiramdam na ang isang tao ay may kakayahang gumawa ng desisyon at magkaroon ng impluensya sa kanyang kapaligiran. Kapag ang isang ideya ay nagpapakita ng posibilidad ng mas malinaw na direksyon o mas malaking kontrol sa isang sitwasyon, ito ay nagiging mas kaakit-akit sa isip. Ito ang dahilan kung bakit ang mga mensahe na nag-aalok ng solusyon o malinaw na landas ay kadalasang mas madaling tanggapin kaysa sa mga mensahe na naglalarawan lamang ng problema. Ang isip ng tao ay hindi lamang naghahanap ng impormasyon tungkol sa isang sitwasyon. Ito ay naghahanap ng paraan upang maintindihan kung paano kikilos sa loob ng sitwasyong iyon. Sa ganitong paraan, ang impluensya ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng ideya. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng direksyon na nagbibigay ng pakiramdam ng kontrol sa isip ng nakikinig. Sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay, titingnan natin ang isa pang mahalagang aspeto ng kalikasan ng tao na may malaking epekto sa impluensya. Ito ay ang papel ng pag-uulit at pamilyaridad sa paghubog ng paniniwala. Dahil sa maraming pagkakataon, ang mga ideya na madalas na naririnig o nakikita ay unti-unting nagiging mas kapani-paniwala sa isip ng tao. Matapos maunawaan ang papel ng pakiramdam ng kontrol sa pagdedesisyon ng tao, may isa pang mahalagang aspeto ng kalikasan ng tao na may malakas na impluensya sa paghubog ng paniniwala. Ito ay ang kapangyarihan ng pag-uulit at pamilyaridad. Sa sikolohiya ng cognition, ang isip ng tao ay may natural na tendensiya na maging mas komportable sa mga ideya na madalas nitong naririnig o nakikita. Kapag ang isang ideya ay paulit-ulit na lumilitaw sa kapaligiran ng isang tao, ito ay unti-unting nagiging pamilyar sa kanyang isip. At sa kalikasan ng pag-iisip ng tao, ang pamilyaridad ay kadalasang nagiging signal ng pagiging kapani-paniwala. Ito ay kilala sa sikolohiya bilang familiarity effect o illusory truth effect. Kapag ang isang ideya ay madalas na inuulit, ang isip ay nagsisimulang maramdaman na ito ay mas totoo o mas mapagkakatiwalaan. Ang prosesong ito ay hindi palaging sinasadya. Sa maraming pagkakataon, ito ay simpleng resulta ng paraan kung paano gumagana ang memorya ng tao. Ang utak ay mas madaling nagpoproseso ng impormasyon na pamilyar na kaysa sa impormasyon na bago at hindi pa naririnig. Kapag ang isang ideya ay pamilyar na sa isip, ang pagproseso nito ay nagiging mas mabilis at mas magaan. Ang pakiramdam ng mental ease na ito ay maaaring magdulot ng impresyon na ang ideya ay mas tama o mas lohikal. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ang isang tao ay paulit-ulit na nakakarinig ng parehong ideya mula sa iba't ibang konteksto. Sa simula, maaaring hindi niya ito gaanong pinapansin.
Ngunit habang lumilipas ang panahon at ang ideya ay patuloy na naririnig, ito ay nagsisimulang maging bahagi ng kanyang mental landscape. Ang ideya ay nagiging pamilyar, at sa sandaling maging pamilyar ang isang ideya, ang isip ay nagiging mas bukas sa pagtanggap nito. Sa modernong mundo ng impormasyon, ang prinsipyong ito ay mas nakikita kaysa dati. Ang mga ideya ay maaring paulit-ulit na makita sa iba't ibang anyo, sa mga pag-uusap, sa mga artikulo, sa mga video at sa mga diskusyon sa social media. Kapag ang isang ideya ay lumilitaw sa iba't ibang lugar, ang isip ay maaaring magsimulang makita ito bilang bahagi ng pangkalahatang diskurso. Sa sikolohiya ng social cognition, ang paulit-ulit na exposure sa isang ideya ay maaaring magbago sa perception ng isang tao tungkol sa kung gaano ito kanormal o katanggap sa lipunan. Ang prosesong ito ay tinatawag na normalization. Kapag ang isang ideya ay nagiging bahagi ng normal na diskusyon sa kapaligiran ng isang tao, ang resistensya ng isip laban dito ay maaaring unti-unting bumaba. Hindi dahil ang ideya ay agad na tinatanggap, kundi dahil ang presensya nito ay nagiging mas pamilyar at mas karaniwan. Sa ganitong paraan, ang pag-uulit ay nagiging isang tahimik na puwersa sa paghubog ng paniniwala. Ngunit, mahalagang maunawaan na ang pag-uulit lamang ay hindi sapat upang baguhin ang pananaw ng isang tao. Ang konteksto kung saan inuulit ang ideya ay mahalaga rin. Kapag ang isang ideya ay inuulit sa kapaligiran na may kasamang kredibilidad, kumpiyansa at emosyonal na koneksyon, ang epekto ng pag-uulit ay maaaring maging mas malakas. Sa kabilang banda, kapag ang isang ideya ay inuulit ng walang malinaw na konteksto o kredibilidad, ang epekto nito ay maaaring maging mas mahina. Sa pang-araw-araw na buhay, ang prinsipyong ito ay makikita sa maraming sitwasyon ng komunikasyon at impluensya. Kapag ang isang ideya ay ipinapahayag sa iba't ibang pagkakataon sa malinaw at pare-parehong paraan, ito ay nagiging mas madaling tandaan ng isip ng nakikinig. Ang consistency sa mensahe ay nagiging mahalagang bahagi ng paghubog ng perception. Sa sikolohiya ng learning, ang pag-uulit ay isa sa pinakamahalagang mekanismo ng pagkatuto. Ang impormasyon na inuulit sa iba't ibang konteksto ay mas madaling maging bahagi ng long-term memory. Kapag ang isang ideya ay naging bahagi ng long-term memory, ito ay nagiging bahagi ng mental framework ng isang tao. At kapag ang isang ideya ay naging bahagi ng mental framework, ang interpretasyon ng mga bagong impormasyon ay maaaring magsimulang umayon sa ideyang iyon. Sa ganitong paraan, ang pag-uulit ay hindi lamang nakakaapekto sa memorya. Nakakaapekto rin ito sa perception at interpretasyon ng realidad. Ito ang dahilan kung bakit ang mga ideya na patuloy na lumilitaw sa kapaligiran ng isang tao ay maaaring magkaroon ng malalim na impluensya sa paglipas ng panahon. Sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay, titingnan natin ang isa pang mahalagang aspeto ng kalikasan ng tao na may direktang epekto sa impluensya. Ito ay ang papel ng pagnanais ng tao na maging kakaiba at espesyal sa kanyang sariling paningin. Dahil sa maraming pagkakataon, ang mga ideya na nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging natatangi ay nagiging mas kaakit-akit sa isip ng tao. Matapos maunawaan kung paano nakakaapekto ang pag-uulit at pamilyaridad sa paghubog ng paniniwala, lumilitaw ang isa pang mahalagang aspeto ng kalikasan ng tao na may malalim na epekto sa impluensya. Ito ay ang pagnanais ng tao na maramdaman na siya ay espesyal, kakaiba at may sariling halaga. Sa sikolohiya ng pagkatao, ang bawat individual ay may likas na pangangailangan na makita ang sarili bilang mahalaga sa loob ng kanyang kapaligiran. Ang pangangailangang ito ay hindi lamang tungkol sa papuri o pagkilala mula sa iba.
Ito ay konektado sa mas malalim na konsepto ng identidad. Ang bawat tao ay unti-unting bumubuo ng isang kwento tungkol sa kung sino siya, kung ano ang kanyang kakayahan, at kung paano siya naiiba sa ibang tao. Kapag ang isang ideya ay nagiging bahagi ng kwentong ito, ang emosyonal na koneksyon dito ay nagiging mas malakas. Sa kalikasan ng tao, ang mga ideya na nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging natatangi ay kadalasang nagiging mas kaakit-akit sa isip. Kapag ang isang tao ay nararamdaman na ang isang ideya ay nagpapakita ng kanyang talino, kakayahan o espesyal na pananaw, ang ideyang iyon ay maaaring magkaroon ng mas malalim na impluensya sa kanyang pag-iisip. Sa sikolohiya ng self-perception, ang mga tao ay may tendensiya na pumili ng mga ideya na nagpapalakas sa kanilang positibong imahe sa sarili. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ang isang ideya ay ipinakita bilang isang pananaw na tanging mga taong may malalim na pag-unawa ang nakakaintindi. Ang ganitong uri ng framing ay maaaring magbigay ng pakiramdam sa nakikinig na ang pagtanggap sa ideyang iyon ay naglalagay sa kanya sa isang espesyal na kategorya. Kapag ang emosyon ng pagiging natatangi ay konektado sa isang ideya, ang isip ay maaaring maging mas bukas sa pagtanggap nito. Ito ay hindi dahil ang ideya ay kinakailangang mas tama kaysa sa iba. Ito ay dahil ang ideya ay nagiging bahagi ng personal na identidad ng taong tumatanggap nito. Sa sikolohiya ng social identity, ang mga paniniwala ay madalas na nagiging bahagi ng grupo kung saan nais mapabilang ng isang tao. Kapag ang isang ideya ay konektado sa isang grupo na nakikita bilang matalino, progresibo o espesyal, ang mga taong nais makilala sa ganitong paraan ay maaaring maging mas bukas sa pagtanggap ng ideya. Sa ganitong paraan, ang impluensya ay hindi lamang gumagalaw sa antas ng impormasyon. Ito ay gumagalaw sa antas ng identidad. Ang isang ideya na nagiging bahagi ng identidad ng isang tao ay nagiging mas mahirap baguhin kapag ang isang paniniwala ay naging bahagi ng kung paano nakikita ng isang tao ang kanyang sarili. Ang paghamon dito ay maaring maramdaman bilang paghamon sa kanyang sariling pagkatao. Ito ang dahilan kung bakit ang mga diskusyon tungkol sa paniniwala ay minsan nagiging emosyonal. Hindi lamang ideya ang pinag-uusapan. Ang identidad ng tao ang nakaugnay dito. Sa pang-araw-araw na buhay, ang prinsipyong ito ay makikita sa iba't ibang larangan, sa trabaho, sa komunidad at maging sa mga online na diskusyon. Kapag ang isang tao ay nararamdaman na ang kanyang pananaw ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kahalagahan o uniqueness, ang kanyang attachment sa ideyang iyon ay nagiging mas malalim. Sa sikolohiya ng motivation, ang pakiramdam ng personal significance ay isang mahalagang puwersa sa pag-uugali ng tao. Ang mga ideya na nagbibigay ng pakiramdam na ang isang tao ay may espesyal na papel o mas malalim na pag-unawa sa isang sitwasyon ay maaaring maging mas kaakit-akit kaysa sa mga ideya na tila ordinaryo lamang. Ngunit mahalagang tandaan na ang pagnanais na maging espesyal ay hindi nangangahulugan ng pagiging hiwalay sa iba. Sa maraming pagkakataon, ang pakiramdam ng pagiging natatangi ay nangyayari sa loob ng isang grupo na may parehong pananaw. Ang grupo ay nagbibigay ng pakiramdam ng koneksyon, habang ang ideya ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging kakaiba. Ang kombinasyon na ito ay may malakas na epekto sa sikolohiya ng tao. Sa ganitong paraan, ang impluensya ay maaaring gumalaw sa dalawang direksyon ng sabay. Ang isang tao ay maaaring makaramdam ng koneksyon sa grupo habang nararamdaman din na siya ay may espesyal na papel sa loob nito.
Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang ilang ideya ay nagiging napakalakas sa paghubog ng komunidad. Sa susunod at huling bahagi ng ating paglalakbay sa pag-unawa sa kalikasan ng tao at impluensya, titingnan natin kung paano nagkakaugnay ang lahat ng prinsipyong ito. Perception, emosyon, grupo, o kredibilidad, pagnanais na maging tama, pakiramdam ng kontrol, pamilyaridad at identidad. Kapag ang mga elementong ito ay nagsasama sa isang mensahe o ideya, ang impluensya ay nagiging mas malalim at mas mahirap mapansin. At sa huling bahagi, makikita natin kung paano ang pag-unawa sa mga prinsipyong ito ay nagbibigay ng mas malinaw na larawan kung paano gumagalaw ang impluensya sa kalikasan ng tao. Matapos nating tuklasin ang iba't ibang aspeto ng kalikasan ng tao, unti-unting nagiging malinaw ang isang mahalagang larawan. Ang impluensya sa pag-iisip ng tao ay bihirang nangyayari sa isang paraan lamang. Sa halip, ito ay kadalasang resulta ng pagsasama-sama ng maraming psikolohikal na mekanismo na gumagalaw ng sabay. Perception, emosyon, impluensya ng grupo, kredibilidad, pagnanais na maging tama, pakiramdam ng kontrol, pamilyaridad at identidad. Ang lahat ng elementong ito ay bahagi ng mas malawak na sistema ng pag-unawa ng tao sa mundo. Kapag ang mga elementong ito ay nagsimulang magtagpo sa isang ideya o mensahe, ang impluensya ay nagiging mas malakas at mas mahirap mapansin. Halimbawa, isipin ang isang sitwasyon kung saan ang isang ideya ay ipinakita sa malinaw at kumpiyansang paraan. Ang mensahe ay nagmumula sa isang taong may kredibilidad, sinusuportahan ng grupo at paulit-ulit na naririnig sa iba't ibang konteksto. Sa ganitong sitwasyon, maraming bahagi ng kalikasan ng tao ang sabay-sabay na tumutugon sa mensahe. Ang perception ay nakikita ang ideya bilang malinaw at organisado. Ang emosyon ay maaring makaramdam ng interes o inspirasyon. Ang impluensya ng grupo ay nagbibigay ng pakiramdam na ang ideya ay tanggap sa komunidad. Ang kredibilidad ng tagapagsalita ay nagdaragdag ng bigat sa mensahe, habang ang pag-uulit ay nagiging dahilan upang maging pamilyar ang ideya sa isip ng nakikinig. Sa ganitong paraan, ang isang ideya ay hindi lamang naririnig. Ito ay unti-unting nagiging bahagi ng mental framework ng isang tao. Kapag ang isang ideya ay naging bahagi ng mental framework, ang interpretasyon ng mga bagong impormasyon ay maaaring magsimulang umayon dito. Ito ang dahilan kung bakit ang impluensya sa kalikasan ng tao ay kadalasang isang unti-unting proseso. Hindi ito palaging nangyayari sa isang sandali ng pagbabago. Sa maraming pagkakataon, ito ay resulta ng maraming maliit na hakbang na nagaganap sa paglipas ng panahon. Ang bawat pag-uusap, bawat kwento at bawat karanasan ay maaaring maging bahagi ng prosesong ito. Sa psikolohiya ng learning at cognition, ang pagbuo ng paniniwala ay kadalasang nangyayari sa pamamagitan ng accumulation ng impormasyon. Ang isip ng tao ay patuloy na nag-iipon ng karanasan at ideya upang bumuo ng larawan ng realidad. Kapag ang isang ideya ay patuloy na sinusuportahan ng iba't ibang signal mula sa kapaligiran, ang ideyang iyon ay nagiging mas matatag sa isip. Ngunit mahalagang tandaan na ang kaalaman tungkol sa mga prinsipyong ito ay hindi lamang tungkol sa pag-unawa kung paano gumagana ang impluensya. Ito rin ay tungkol sa pag-unawa kung paano mapanatili ang malinaw na pag-iisip sa gitna ng impluensya. Sa modernong mundo, ang impormasyon ay patuloy na dumadaloy sa iba't ibang direksyon. Ang mga ideya ay mabilis na kumakalat at ang emosyon ay maaaring maapektuhan ng isang mensahe lamang. Dahil dito, ang kakayahang mag-isip ng may kamalayan at kritikal na pagsusuri ay nagiging mahalagang bahagi ng mental resilience.
Kapag ang isang tao ay may kakayahang kilalanin kung paano gumagalaw ang persepsyon, emosyon at impluensya ng grupo, mas madali niyang makita ang mas malawak na larawan ng isang sitwasyon. Ang kamalayan na ito ay nagbibigay ng mas malaking kontrol sa sariling pag-unawa sa mundo. Sa halip na agad tanggapin ang bawat ideya na lumilitaw sa kapaligiran, ang isang individual ay maaaring maglaan ng oras upang suriin ang konteksto ng mensahe. Saan ito nagmula? Ano ang emosyon na konektado dito? Paano ito ipinapakita sa iba? Ang simpleng pagtanong ng mga ganitong bagay ay maaaring makatulong upang mapanatili ang kalinawan ng pag-iisip. Sa huli, ang pag-aaral ng kalikasan ng tao at impluensya ay nagbibigay ng isang mahalagang aral. Ang isip ng tao ay isang napakalakas na instrumento ng pag-unawa. Ngunit ito rin ay sensitibo sa iba't ibang signal mula sa kapaligiran. Kapag ang mga signal na ito ay naiintindihan, nagiging mas malinaw kung paano nabubuo ang perception, emosyon at paniniwala. At sa sandaling maunawaan ang mga prosesong ito, ang isang tao ay nagkakaroon ng mas malaking kakayahan na gamitin ang kaalamang ito upang mapanatili ang malinaw na pag-iisip sa gitna ng napakaraming ideya na patuloy na gumagalaw sa mundo. Ito ang tunay na halaga ng pag-unawa sa kalikasan ng tao. Hindi lamang upang makita kung paano gumagana ang impluensya, kundi upang maunawaan kung paano mapanatili ang kalayaan ng sariling isip sa loob ng isang mundong puno ng impormasyon, emosyon at mga ideya na patuloy na naglalaban para sa atensyon ng tao.